Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa isang abandonadong simbahan sa Los Angeles nang magising ang isang tao na nagngangalang Nick at nadiskubring naglaho ang kanyang mga kasamahan. Medyo nakakatakot ang madilim na silid. Lumabas siya ng silid ng litong-lito at pumasok sa madilim na pasilyo. Di nagtagal, nakakita siya ng isang nakakadiring bangkay na halos durog-durog sa may kanto. Takot na takot, dali-dali siyang pumasok sa ibang silid, kung saan di niya inaasahan na makikita ang kanyang nobya na nakayuko sa sahig. Nang siya ay lumapit, nakita niyang ninangat-ngat nito ang mabahong bahagi ng isang bangkay. Naramdaman ng nobya ang presensya ni Nick, kaya ito'y tumayo, may nakabaon pa ring punyal sa kanyang katawan na malinaw na nagpapakita na hindi na siya tao. Sa sobrang takot, mabilis na tumakbo si Nick nang nakayapak, at tuluyang nakatakas palabas na ngunit bigla siyang nabangga ng isang paparating na sasakyan. Maliwanag na hindi alam ng mga residente ang nalalapit na kasindak-sindak na pangyayari. Matinding sugatan, dinala si Nick sa ospital. Dumating ang kanyang ina, isang guro na si Madison, matapos marinig ang balita, kasama ang amain niyang si Travis, at ang kapatid na si Alicia. Pagdating nila, nakita nilang iniimbestigahan si Nick ng pulisya, dahil may nag-ulat na posibleng magpakamatay siya. Gayunman, hindi sinabi ni Nick ang totoo sa pulis, ni sa kanyang pamilya. Kasi naman, sobrang kakaiba ng nakita niya sa simbahan. Si Madison, na alam na ang kanyang suwail na anak ay lutang pa rin sa droga, ay tila pagod na. Nang makita niyang hindi naman kritikal ang kondisyon, nagmamadali siyang bumalik sa trabaho sa paaralan. Pagdating doon, nalaman niya mula sa punong guro na kumakalat ang malawakang sipon at maraming estudyante ang nag-absent. Habang nag-uusap sila, may isang estudyanteng madungis ang nagpa-alarm sa metal detector sa security check. Dinala siya ni Madison sa opisina at nadiskobring may nakatagong punyal. Ipinaliwanag ng binata na nabasa niyang maraming kaso ng patayan sa ibang estado at dala niya ang punyal para sa sariling depensa. Inisip ni Madison na sobrang nag-iisip ang bata, pinayuhan siyang mas magbasa ng libro at bawasan ang oras online, at kinumpiska ang punyal bago siya pinalaya. Kahit tamain lamang si Travis, totoo ang malasakit niya kay Nick at nagboluntaryong manatili upang alagaan ito. Nang magising si Nick mula sa panibagong bangungot, hindi na niya matiis ang takot at paghihirap, kaya sa wakas ay sinabi niya kay Travis ang tungkol sa kanibalismo na nasaksihan niya sa simbahan. Nagduda si Travis, ngunit para makasiguro, nagmaneho siya patungo sa simbahan ng gabing iyon. Karaniwang tambayan ng mga adik ang lugar, pero gabing iyon ay nakakatakot na tahimik. Agad nakakita si Travis ng dugo at kalat-kalat na laman sa pasilyo. Nakasalubong din niya ang isang kabataang lalaki na tarantang-taranta, paulit-ulit na bulong ng, "Huwag ninyo akong patayin," bago tuluyang naglaho na parang bula. Kinabukasan ng maaga, ikinuwento ni Travis sa asawa ang nakita niya sa simbahan. Naniniwala siyang may masamang nangyari doon at maaaring totoo ang sinabi ni Nick na may kumakain ng tao. Subalit hindi ito sineseryoso ni Madison. Inisip niyang guni-guni lamang iyon ni Nick dahil sa droga. Tutal, hindi naman nakapagtataka kung may karahasan sa simbahan na kilalang tambayan ng mga siga. Wala nang masabi pa si Travis. Si Nick naman, na pakiramdam ay walang kakampi sa pamilya, ay gustong tumakas sa ospital upang alamin ang katotohanan sa insidente sa simbahan. Hindi niya matiis ang takot. Sa oras na iyon, nagkaroon siya ng pagkakataon. Biglang nagkaroon ng emergency ang kasama niyang pasyente sa silid at abalang dinala ng mga staff sa E. Sinamantala ni Nick ang kaguluhan, hinubad ang kanyang hospital gown, nagsuot ng pangkaraniwang damit at tumakas palabas ng ospital. Nang malaman ni Madison na tumakas ang anak, inisip niyang baka nagtungo ito sa simbahan, kaya sila ni Travis ay pumunta roon upang hanapin siya. Sa itaas ng simbahan, natagpuan nila ang isang pansamantalang higaan na tila matagal nang tinutulugan ni Nick. Nakakita rin sila ng dugo sa main hall. Naunawaan ni Madison na maseryoso na pala ang sitwasyon. Lalo nilang hinanap si Nick at pinuntahan ang bahay ng isang lalaking nagngangalang Calvin, pinakamatalik na kaibigan ni Nick sa kolehiyo. Ngunit sinabi ni Calvin na wala na siyang komunikasyon kay Nick mula nang malulong ito sa droga. Maghapon nilang hinanap si Nick ngunit bigo at napagpasiyahang umuwi na lang. Sa daan, naipit sila sa matinding trapiko. Akala nila ay dahil lamang sa aksidente,
pero agad nilang napansin na may kakaiba. Umuugong ang mga sirena sa paligid, pati mga helicopter ng rescue ay naroon. Bumababa ang mga tao sa kanilang sasakyan upang tingnan ang nangyayari. Nang marinig ang mga putok ng baril, mabilis na bumalik sa sasakyan si Travis kasama si Madison. Nakaramdam siya ng kaba at nagdesisyong dumaan sa ibang ruta. Kinabukasan, kumalat sa internet ang video ng insidente sa trapiko. Nagtipon-tipon ang lahat sa harap ng screen, nagulat nang makita ang isang sugatang lalaki na umatake sa mga rescuer. Wala nang nagawa ang pulis kundi barilin siya, pero kahit ilang tama, patuloy pa rin itong kumikilos. Tumigil lamang ng tamaan sa ulo. Pagkatapos mapanood ang video, takot na takot ang mga estudyante. Ang pinakakumakalat na teorya ay may virus na naihahawa sa hangin na nagpapabago sa mga tao at ginagawang marahas at hindi nasasaktan. Di nagtagal, nagdeklara ang gobyerno ng Los Angeles ng state of emergency at pansamantalang isinara ang lahat ng paaralan. Pinayagang umuwi ang mga estudyante sakay ng school bus ng hapon na iyon. Ngunit walang kaalam-alam si Nick sa balita. Pagkatakas mula sa ospital, ginawa niya ang lahat para hanapin ang kanyang pusher, na siya ring dating kaklase, si Calvin. Gusto niyang malaman kung mailabis na hallucinogenic sa mga droga na ibinigay nito. Subalit hindi natuwa si Calvin. Ayaw niyang may makaalam ng kanyang tirahan at nag-aalala na baka mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang tulak. Kaya nilansi ni Calvin si Nick patungo sa isang liblib na lugar na may balak siyang patayin ito upang manahimik. Mabuti na lang, napansin ni Nick ang baril na nakatago sa likod ni Calvin. Nagkaroon ng komprontasyon at sa kaguluhan, pumutok ang baril at tinamaan si Calvin na bumagsak sa dugo. Lubos na natakot si Nick at tinawagan si Travis upang humingi ng tulong. Unay nais niyang ilihim sa kanyang ina, ngunit sa huli, sumama si Madison kay Travis upang puntahan si Nick. Maputlang inamin ni Nick na napatay niya si Calvin. Agad silang nagpunta sa pinangyarihan, ngunit laking gulat nila nang wala na ang bangkay ni Calvin. Sobrang naguguluhan si Nick, iniisip kung guni-guni lamang ba iyon. Sa huli, nagpasya silang umuwi. Habang umaatras ang kotse, biglang lumitaw ang isang pasuray-suray na anino. Si Calvin iyon. Agad bumaba ang mag-asawa upang tingnan ang kalagayan, handang akuin ang responsibilidad. Ngunit hindi nagsalita si Calvin, sa halip ay pilit silang kinakagat. Sa sandaling iyon, inapakan ni Nick ang silinyador at binangga si Calvin. Laking gulat nila nang bumangon pa rin ito. Dahil sa kawalan ng pag-asa, binilisan pa ni Nick at muling binangga, dahilan upang lumipad si Calvin ng ilang metro na parang laruan. Ngunit si Calvin ay patuloy pa ring nakakalakad ng dahan-dahan. Lalong nagtaka sila na may kakaiba nga. Nagpasya si Travis na iligtas agad ang pamilya palabas ng lungsod. Tinawagan niya ang anak-anakan niyang si Alicia at pinapaghanda ito sa bahay. Ngunit wala siya roon, nasa bahay siya ng nobyo. Hindi niya ito makontak nitong mga araw, kaya agad siyang pumunta roon matapos isara ang paaralan, at nakita niya itong deliryo at nilalagnat. Nananatili siyang nag-aalaga sa tabi nito. Naramdaman ni na Travis at Madison na may mali at mabilis na nagtungo sa bahay ng nobyo. Natuklasan nilang may kagat ito sa balikat na duguan. Kahit hindi pa nila alam na ang kagat ay nagiging zombie, dama nilang may kakaiba sa nobyo, kaya pinilit nilang isama si Alicia pauwi. Ang nobyo, na parang may alam, ay nagsabing paparating na ang kanyang pamilya mula sa probinsya, at pinakiusapan si Alicia na sumama na sa mga magulang. Si Alicia, na walang kamalay-malay sa seryosong sitwasyon, ay napilitang sumama kina Travis. Samantala, hindi magawang iwan ni Travis ang tunay niyang anak na si Chris, na nakatira kasama ang kanyang ex-wife. Papauwi pa lang galing eskwela si Chris. Nang tawagan ng ama, agad niya itong ibinaba. Lumabas na matagal na pala siyang may sama ng loob kay Travis dahil parang mas tinatrato nito si Nick na sariling anak, kaya sira ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Nag-aalala sa kaligtasan ng anak, nagmaneho si Travis papunta sa bahay ng ex-wife. Sa daan, nakita niyang nag-iimbak ng tubig at gamit ang mga pulis, palatandaan na may alam na ang gobyerno, ngunit hindi pa inilalantad. Sobrang sikip ng kalsada. Pagkatapos ng ilang paliko-liko, nakarating din si Travis sa bahay ng ex-wife. Ngunit hindi pa nito nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Nakita niyang wala si Chris, at dahil wala ng oras magpaliwanag, ginamit niya ang telepono ng ex-wife upang tawagan ito.
Doon nalaman niyang nasa isang protesta si Chris. Nabigla si Travis. Nalaman niyang ilang araw na ang nakalipas, may isang palaboy na walang armas ang binaril ng pulis. Ang mga nakakita ay nagprotesta laban sa pang-aabuso ng kapulisan. Nakasabay si Chris at nakisama sa protesta, bitbit ang upang i-record ang pangyayari. Agad binuksan ni Travis ang DCU upang alamin ang lugar ng protesta at mabilis na dinala ang ex-wife upang hanapin ang anak. Samantala, si Madison ay nasa bahay naghihintay sa pagbabalik ni Travis. Nahihirapan din si Nick dahil sa withdrawal at dahil abala ang mga linya ng telepono, hindi makakontak ng doktor si Madison. Naalala niyang may mga gamot sa paaralan na makakatulong sa sintomas ng withdrawal. Matapos ipagbilin kay Alicia na alagaan si Nick, nagtungo siya sa paaralan. Habang binubuksan niya ang kabinet para kunin ang mga susi, biglang lumitaw ang isang anino. Isa pala niyang estudyante iyon na isa sa mga unang nakaramdam ng bigat ng sitwasyon. Bumalik siya sa paaralan upang kumuha ng pagkaing hindi madaling masira para sa reserba. Ngunit bago pa sila makaalis, nakakita sila ng isang pasuray-suray na figura. Ito ay ang punong guro na zombie na. Bago pa man makalapit si Madison, mabilis na naglabas ng punyal ang estudyante at sinaksak ang zombie. Ngunit mahina ang kanyang lakas, at sa ilang saglit ay naitulak siya ng zombie at gumulong pababa sa hagdanan. Nang makita ni Madison na naipit ang estudyante sa ilalim ng punong guro, tuluyan niyang nakilala ang sindak na dulot ng mga zombie. Dinampot niya ang fire extinguisher at sinimulang pukpukin ang zombie hanggang sa tuluyang ipadala ito kay Satanas. Matapos ihatid ang estudyante pa uwi, mabilis na nagmaneho si Madison pabalik sa bahay. Pagsapit ng gabi, nagsimulang bumagsak ang kuryente ng lungsod at malalaking lugar ang nakaranas ng blackout. Sa wakas ay nakabalik si Madison at nakahinga ng maluwag nang makita niyang ligtas ang magkapatid. Pumunta siya mag-isa sa banyo at hindi napigilang humagulgol, ibinubuhos ang bigat ng kanyang damdamin. Sa puntong iyon, tumawag si Travis. Gusto niyang isama agad ni Madison ang mga bata at umalis nang hindi na siya hinihintay dahil naipit siya sa isang barberya sa alanganing sitwasyon. Nangyari kasi na sa maghapon, si Travis at ang kanyang ex-wife ay dumating sa lugar ng protesta at natagpuan ang kanilang anak na si Chris sa gitna ng kaguluhan. Hindi na inalintana kung gusto man niya o hindi, dali-dali nila itong hinila palayo. Ngunit hindi nagtagal matapos silang umalis, dumating ang Riot Police sa lugar. Lumabas ang isang zombie at binaril ng pulis, dahilan upang maging magulo ang sitwasyon. Ang mga nagpoprotesta na hindi maintindihan ang nangyayari ay nagsitakbo sa takot, pilit na inililigtas ang kanilang buhay. Mabilis na nakarating sina Travis at ang kanyang pamilya sa lansangan, ngunit puro kaguluhan ang kanilang nadatnan. Nagwawala ang mga tao sa pamamagitan ng paninira at karahasan. Nang makita ang masamang sitwasyon, naghanap ng matutuluyan sina Travis at pamilya sa isang barberya na malapit ng magsara. Ayaw sanang papasukin ng may-ari na si Daniel, ngunit pumayag ang kanyang asawa na bigyan sila ng masisilungan. Nanatili sila roon hanggang gabi, ngunit walang tanda ng pagtigil ang kaguluhan sa labas. Biglang nawala ang signal ng telepono, bagay na nagbigay ng kaba kay Madison. Sa sandaling iyon, narinig nila ang mga sigaw sa labas at nakita ang isang kapitbahay na inaatake ng isang lalaki. Gusto sanang tumakbo ni Alicia upang tumulong, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Wala itong paliwanag, nakatayo lamang ito sa pintuan at matamang nakatingin sa anak. Habang inaalis ng abalang lungsod ang maskara ng kabihasnan, laganap ang nakawan, pagsunog at paninira. Habang abala ang mga walang kamuwang-muwang na tao sa tila pistang kriminalidad, halos walang nakakapansin na nakapasok na sa kanilang paligid ang mga uhaw sa dugong zombie. Upang hindi madamay sa kaguluhan, nagtago sina Travis at ang grupo sa barberya ng buong araw. Ngunit hindi pa rin nagsisyalis ang tao sa labas, dahilan upang kabahan si Travis. Sa puntong ito, napansin ni Chris na umiinit ang mga kahoy na dingding ng tindahan, palatandaang may nagsimula ng sunog sa kabilang bahay. Hindi na sila naglakas loob na manatili pa, kaya napilitan sina Travis at pamilya ni Daniel na tumakas mula sa barberya, tumatakbo sa gitna ng magulong lansangan. Bagaman nagsimulang sumama sa tao ang mga zombie, nakatuon pa rin ang puwersa ng gobyerno sa mga nag-aalsang tao at gumamit pa ng water cannon upang supilin sila. Sa kaguluhan, natumba ang isang malaking metal rack at nasugatan ang asawa ni Daniel.
Binuhat siya ni Daniel at sumama kay Travis papunta sa isang pickup truck at nakatakas lamang ng bahagya mula sa riot zone. Hindi maganda ang kondisyon ng asawa ni Daniel. Kailangan niyang dalhin agad sa ospital para maagapan, kung hindi ay maaaring maimpeksyon at malagay sa peligro ang kanyang buhay. Sa biyahe patungong ospital, napagtanto ni Travis na mas malala pa ang kaguluhan kaysa kanyang inisip, puno ng nagwawala at walang direksyong mga tao sa lahat ng dako. Matapos ang hirap, nakarating din sila sa ospital. Ngunit laking gulat nila nang makita nilang napapalibutan na ito ng mga armadong puwersa. Walang sinuman sa loob ang pinapayagang lumabas. Lumabas na ang ospital ay naging sentro ng sakuna. Pinaghinalaan nilang kakaunti na lamang ang natitirang nakaligtas. Sa puntong ito, wala nang mapuntahan ang pamilya ni Daniel, kaya napagpasiyahan nilang magtungo sa bahay ni Travis. Kanina lamang ay sila ang tumanggap kina Travis at pamilya sa gitna ng kagipitan. Ngayon naman, panahon na ni Travis upang suklian iyon. Gabi na, sobrang dilim at nagsimula nang mawala ng kuryente ang mga lansangan isa-isa. Nawala ang mga ilaw na palitan ng nakapanghihinang kadiliman. Naghihintay si Madison at ang kanyang dalawang anak sa pagbabalik ni Travis, naghahanda upang lumikas patungo sa disyerto ng magkakasama. Ngunit natatakot sila sa walang katapusang paghihintay, kaya nagpasya silang maglaro ng isang laro upang malibang. Biglang namatay ang kuryente. Naging tensyonado si Madison. Sa sandaling iyon, may kakaibang ingay na narinig mula sa labas ng bahay. Napansin ni Nick na ito ay aso ng kapitbahay. Parang may tinatakbuhan ito, tahol ng tahol sa labas. Nang pumasok sa loob ng bahay, sumilip si Nick sa bintana at nakita ang zombie na umatake sa kapitbahay na papalapit na ngayon sa kanilang bahay. Naalala niyang may baril pang aso ang kapitbahay. Kailangan nila ng angkop na sandata upang labanan ang mga patay na naglalakad. Kaya, kasama ang kanyang ina at kapatid, tumawid si Nick sa bakod na gawa sa kahoy at nagtungo sa bahay ng kapitbahay. Matagumpay niyang nakuha ang rifle, ngunit nakita ni Alicia ang isang figurang pumasok sa kanilang bahay at mabilis na pinatay ang aso. Nakita rin iyon ni Madison at nagpasya siyang magtago muna sa bahay ng kapitbahay. Hindi nagtagal, may dumating na sasakyan. Sina Travis at ang kanyang grupo pala iyon. Naalala ni Madison na may zombie pa sa kanilang bahay, kaya kailangan nilang bumalik. Sa dilim, dumating si Travis sa bahay at tinawag sila, ngunit walang tugon. Sa kabutihang palad, kakabalik lang ng kuryente. Nakita niya ang isang zombie na nakaluhod, kinakain ang bangkay ng aso. Natakot si Travis. Bago pa siya makabawi, biglang sumugod sa kanya ang zombie. Sa tamang oras, dumating si Madison na may dalang baril, ngunit natigilan siya at hindi maiputok. Nang makita iyon, mabilis na kinuha ni Daniel ang baril at, walang pag-aalinlangan, binaril ang zombie. Ngunit napansin ni Madison na wala sa tabi niya ang kanyang anak na babae. Lumalabas na nang nagmamadali silang bumalik mula sa bahay ng kapitbahay. Napansin ni Alicia na naiwan ang mga bala, kaya bumalik siya upang kunin iyon. Habang kinukuha ang mga bala, bigla niyang nakita ang isang zombie na nakatayo sa likod ng kahoy na pinto. Bahagyang gumagalaw ang mga paa, nagdudulot ng kilabot. Halos mapasigaw sa takot si Alicia at tumakbo papunta sa side door. Ngunit nahablot siya ng isa pang zombie. Mabuti na lang, dumating si Chris at tinulungan siyang makatawid sa bakod at nakatakas sa panganib. Nang magtipon sila, nagulat sila nang makita ang mukha ng zombie. Isa pala itong kapitbahay na malapit kay Madison. Kinaumagahan, nakatayo si Madison sa harap ng kanyang kapitbahay na zombie, may dalang maso, nag-aatubili. Ilang araw lang ang nakalipas, magkaibigan silang pwedeng mag-usap tungkol sa lahat. Ngayon, gusto na sanang bigyang kapayapaan sa impyerno ni Madison ang kaibigan, ngunit hindi niya kayang ibagsak ang maso. Dumating si Travis at pinayuhan siyang wala silang karapatang magpasya ng buhay at kamatayan para sa iba, at baka nakabuo na ng lunas ang ospital. Matagal na pinag-isipan ni Madison, at sa huli tinalikuran ang balak na patayin ang kapitbahay. Nakita ito ni Daniel mula sa silid. Umiling siya at bumulong ng pagkadismaya. Sa huli, tinalikuran niya ang balak na sumilong pa sa pamilya ni Travis. Nagpasya siyang manatili na lamang sa bahay, naniniwalang sa ganitong sitwasyon, mas mabilis mamatay ang mga mababait. Wala nang masabi pa si Travis. Wala siyang nagawa kundi pangunahan ang pamilya at umalis. Hindi nagtagal, nakalabas sila sa kanilang lugar.
Nakita nilang masayang umuuwi ang asawa ng kapitbahay na zombie, bit-bit ang maleta. Agad bumaba si Madison at sumunod sa kanya, ngunit huli na. Pagdating niya roon, nakita niyang magkahawak na ang mag-asawa. Biglang umalingaw ang putok. Sumabog ang ulo ng zombie, at isang grupo ng mga sundalong armado ang sumugod. Dinala ang lalaki para ihiwalay dahil nadiligan ito ng dugo ng zombie. Nakita nilang sinusuri ng rescue team ng gobyerno ang bawat bahay, kaya inaliw ni Travis si Madison, sinasabing magiging maayos din ang lahat. Dahil dito, nakansela ang kanilang plano na lumikas. Subalit hindi ganoon ka-optimistiko si Daniel, bumulong siyang huli na ang lahat. Mabilis na lumipas ang 9 na araw, at sa wakas ay natapos ng militar ang pag-inspeksyon sa buong lugar. Nilagyan nila ito ng bakal na bakod, upang walang makapasok o makalabas. Inanunsyo ng commander na ang lugar sa loob. At bago natin ipagpatuloy, please subscribe and like, comment kayo for part 2.